evidence. Naku po, nagsalita na ang kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Parang sumabog na siya sa galit eh. Parang hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon na lalo't na nakikita niya ang kanyang kapatid na hindi pa rin nakakauwi sa Pilipinas, mga kabibig. Kaya nagpa-interview siya at talagang sinabihan niya si Pangulong Bongbong Marcos na isang walking dead. Hala, grabe naman kabibig, no? Ano kaya ang ibig sabihin niya ng walking dead? At bakit niya tinawag na isang walking dead si Pangulong Bongbong Marcos? Nako po, mga kabibig, napanood niyo na ba ang video? Ay, eto mga kabibig ha, ipapakita ko sa inyo ang video interview kung saan talagang tinawag ng ate ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang walking dead. Sige ha. Wait for our kabibig, share ko muna sa inyo itong video from SMNI News. Ito na. Wait for a while. The laws of God. Yan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid. He does not understand. He is breaking the laws of God. Yan ang diretsahang sagot ni Miss Eleanor Duterte, ang panganay na kapatid ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa kung anong assessment nito sa kasalukuyang pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. Sa eksklusibong panayam ng SMNI sa 83 anyos na ate ng dating Pangulong Digong, sinabi nito na 83 years old na pala ang kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 3 years siyang matanda ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And they're still alive, di ba? Talagang talagang strong pa rin. Tapos ang galing magsalita English. So it means matatalino ang mga Duterte. Nasa genes na nila ang matalino. Nasa genes na nila ang palaban, mga kabibig. may kalayaan ng kasalukuyang Pangulo na magdesisyon para sa ikabubuti ng Pilipino. Ngunit sa halip na ikabuti, tila nakasama pa raw ang ginawa ni Marcos Jr. sa dating Pangulo na pinakulong nito sa International Criminal Court. Hakbang raw na walang gabay mula sa itaas. One of the things that's in the scriptures, the Bible, says that what not the profit a man if he gains the whole world, suffer the loss of his soul. Naintindihan ba niya magkaluluwa siya? Hala, galit na talaga. Naintindihan ba niya na may kaluluwa siya? Hala, ganun. yung atake ni ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ganun din ang atake niya. No, same lang sa parang palaban, mga kabibig, ba astig na astig. Galit na talaga. O maintindihan din natin, kabibig, kasi kapatid siya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at makikita niya ang kapatid na naghihirap doon sa ICC, na detain, tapos doon lilitisin, malayo sa pamilya. Of course, tapos alam niya na may Korte Suprema ang Pilipinas, natural, magagalit. Sino bang kapatid hindi magagalit? Di ba? I don't think so. Why? What is the reason? Because by free will, he chose darkness over God. Or Bongbong Marcos to choose darkness over God. Nako. So kadiliman ang pinili ni Bongbong Marcos. the devil or Satan, whatever you want. Dahil tingin ng ate ni FPRD na walang gabay ng Panginoon ng Marcos Jr. government, inawag nito ang sitting president bilang walking dead. Some of us are what is called by the Americans the walking dead. Who is the walking dead? The walking dead is you, me, for example, who live a life and choose the darkness instead of God. Oh, so walking dead, these are people who choose darkness over God. So, ang pag-describe ni Madam kay Pangulong Bongbong Marcos ay isang walking dead. So it means siya ay isang tao na mas pinili ang kasamaan, mas pinili ang demonyo kumpara sa sa ating Panginoon. PBBM is one of them. Bakit ko nasabi yun? He breaks every human law possible, let alone di niya naintindihan ng higher law. All our human laws is based on a higher law. Di ba niya naintindihan ng tao yan? Bukod sa kanilang pamilya, iginitri ni Miss Duterte na ramdam ng mayorya ng mga Pilipino ang inhustisya sa bansa. Dagdag pa riyan ang mataas sa presyo ng bilihin, paglaganap muli ng iligal na droga at korupsyon sa gobyerno. So when a man possesses power, hindi na niya alam kung anong gawin. Instead of enjoying life, because hindi niya alam lahat yung biyaya binigay sa kanila, the family, the reputation, the wealth, the whatever, galing ba sa kanila yon? No. No. Now, he doesn't understand that.
Dahil sa kanyang edad, mayorya raw sa kanyang panahon ay nilalaan niya sa pag-aaral sa Biblia at pagdarasal. Tiwala naman si Ms. Duterte na hindi pababayaan na may kapal ang kanyang kapatid sa loob ng ICC. So, yung life ni Miss Duterte na yun is focused on God and the Bible and reading the Bible and studying the Bible. Kaya, yun ang kanyang opinion sa nakikita ngayon sa bansa natin. Darasal naman ni Ms. Duterte na patuloy siyang bigyan ng dakilang lumika ng proteksyon dahil sa kanyang paglantad. Batid kasi nito na hinahabol o binabalikan ng pamahalaan ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Marcos Jr. sa pamilya nito at maging sa malalapit na kaalyado. So natakot na si Ms. Duterte kasi nagsalita na siya ngayon. Sinabi niya si Marcos ay walking dead. So takot siya, baka balikan siya ng administrasyon, mga kabibig. Kasi nakikita niya kung salungat ka sa administrasyon ngayon ay babalikan ka. Therefore, what will happen to him, I don't know. God is the ultimate judge. Kung masabi ng mga tao, karma na yan. Karma is not a punishment na pinarusahan ka dahil ginawa mo yan. Just like human law. Karma is just the fulfillment of the law. Karma actually is, in universal law, it's called, or in the Bible, what you sow, you shall reap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondiha, SM9 News. Uy, ang galing ni Madam. In fairness, na-shock ako sa mga statement niya. Well, 83 years old, experience about life, and she studied about the Bible and all these religious things. Of course, may mga magaganda siyang masishare sa ating lahat about life, about karma. In fairness, talagang ang talino niya, mga kabibig. So ano ang inyong opinion tungkol dito? Takot si Madam na mabalikan sa administrasyon kasi kung magsasalita ka daw, makabalikan ka. At tapos inexplain naman niya kung bakit na tinawag na walking dead si Pangulong Bongbong Marcos kasi mas pinili ni Pangulong Bongbong Marcos na doon siya sa kasamaan kaysa doon siya sa Panginoon. So yun ang kanyang interpretasyon. So hindi naman natin hawak ang kanyang opinion at views regarding the situation right now, mga kabibig. So intindihin din natin ang kanyang emosyon, lalo na ang kapatid niya ay nandoon sa ICC. Sino bang kapatid na hindi makabigay ng mga emosyon na ganito? This woman is full of wisdom. Nasa lahi yata nila na malalim ang pananalita at pag-iisip, matatalino, di ba? Napansin ng mga netizen na ang talino, full of wisdom from Belgianan, from Angela Forton, nasa genes ng mga Duterte na malalalim magsalita at pag-iisip at talino. Ito pa, dapat isa ito sa mga advisor, di ba? Kinulang lang siguro sila ng pananaliksik. Si Lord na po ang bahala sa kanila, hindi natutulog si Lord. May tama ka, Mother. Ang galing mong mag-explain. Ito pa. The Duterte family is full of wisdom. Ang tatalino. May wisdom talaga. Puro wisdom talaga nakasuot dito. Very eloquent ng atin ni Tatay Digong. Same kay Tatay Digong Duterte. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen after nila nakita yung snippet ng interview ng kapatid ni Pangulong Duterte at nakita nila kung gaano puno ng wisdom. The way the sister of Pangulong Duterte talk, parang gusto mong makinig sa kanya kasi ang dami niyang ibibigay sa iyo na life's learning, mga kabibig. So yun lang po, mga kabibig, ang ating Ladies Libak-Libak for today. Ano ang iyong opinion tinggil dito? Ano ang inyong reaction na sinabi niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay walking dead? Kasi mas pinili niya ang kasamaan kumpara na gagawa ng mabuti sa kapwa.